action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. At ngayong araw, isang panibagong kwento na naman sa likod ng tagumpay ng atletang Pilipino ang ating pag-uusapan. Makakasama natin ang nag-viral kamakailan sa social media dahil sa pagtakbo niya ng nakayapak sa isang kompetisyon sa 2024 palarong pambansa. Magandang araw, Krisha. Kasama niya siyempre ang kanyang coach na si Coach Damaso. Hello po. Welcome to Match Point. Hello po. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Una-una, gusto ko lamang kayong i-congratulate Krisha and Coach Damaso para doon sa silver medal na nakuha ni Krisha sa palarong pambansa. Thank you po, thank you. Siyempre, tuloy-tuloy na tayo. Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung naramdaman niyo nung nakakross na si Krisha ng finish line at siyempre, na-realize mo na nakuha mo na yung unang medal para sa Eastern Visayas? Kaya naman ako kasi nakuha ko yung silver kahit nakapalang ako. Pero sa sunod mag-i-spike naman ako. At first time ko magpalarong panbansa, siyempre, kahit hindi ko naman nakuha yung gold, pero sisikapin ko sa susunod, makuha ko yung gintong medalya. At nagpapasalamat ako sa aming governor na nagpa-tayo nitong LSA at sa mga coaches ko, sa Coach Dam, si Coach Marie, si Coach Bencio, at si Coach Alisna. At nagpapasalamat din ako sa pamilya ko na kahit mahirap lang kami, ginagay kami ni Mama na tuloy-tuloy lang at hindi lumaki yung ulo. At kasi dahil nagpaalam ako kasi mas comfortable naman ako magpa kasi hindi naman ako sanay mag-spike. Tapos yun naman yung nasanayan ko pagpa kasi kung nag-spike naman ako, hindi ko nakukuha yung mga pinapakuha nila coach na time at yun yung comfortable ko magpaa. Pero Krisha, yung sinabi mo na kahit di ka naka-gold, actually, malaking bagay din syempre na naka-silver medal ka, knowing na yung paraan mo pa ng pagtakbo ay unique siya dahil nakayapak ka nga tumakbo. At doon sa viral picture na nakita natin, naging emotional ka pagkatapos ng race. Pwede ba naming malaman kung ano yung naramdaman mo nung nanalo ka na? Siyempre, happy kasi nakuha ko yung silver at hindi na sayang yung pinagpaguran ko. Yes. na pagtitiraning araw-araw sa ulan at araw at pagsikap nila coach rin na patulungan kami at siyempre sa paglaro ko sa palaro at kasi kung bakit naging emotional ako kasi hindi ko nakuha yung gold. Pero para sa akin, happy naman ako na nakuha ko yung gold. Thank you naman ako kay Lord na nakuha ko yung silver, hindi ko nakuha yung gold. Pero sa tingin ko, hindi pa naman ito para sa akin. Hindi pa yun ibigay ng Diyos para sa akin. Meron naman sa susunod. Yes. Pero papagsikapin ko din yan nakuha yung gold. Gusto ko yung ganyang mindset, no, sa murang edad pa lang, talagang okay lang na hindi mo makuha agad yung gold. Talagang naglo-look forward ka na meron pang mga ibang chance, hindi pa para sa'yo itong time na to. Pero syempre, nabanggit mo kanina, Krisha, yung tumakbo ka na nga ng nakayapak. Syempre, may tuturing natin yan na kakaibang paraan ng pagsali sa isang national competition. Pwede mo bang ikwento sa amin, since nasimulan mo na kanina, kung bakit mas gusto mo na tumakbo ng walang suot na sapatos? Kasi komportable naman ako na nakapaalang. Kasi hindi naman ako komportable sa sapatos na nag-spike. Kailan ba? Pero meron naman ako spike. Meron naman ako spike at sapatos. Binibigyan naman ako ng dito sa LSA. Hindi ko lang sinusuot kasi mas komportable naman ako nakapaa. At yun yung nasanayan ko. Kumbaga,
choice mo na lang talaga na magpaa, pero meron ka naman talagang sapatos. Opo. Kailan ba nag-start to, Krisha? Kailan ba nagsimula na mas nasanay kang nakayapakan tumatakbo? Sa first time ko na pag-athlete. Nagsimula ka, ganun na talaga ang nakasanayan mo. Opo. Okay. Pero ngayon, pinapag-sapatos naman ako nilang coach, pinapag-spike para masanay. Oo, kasi 'di ba, mas marami, mas maganda na mas marami kang paraan, marami kang alam na ways kung paano ka tatakbo. And na-mention din nila coach before sa ilang interviews na bukod kay Krisha, talagang normal sa team nyo na tumakbo ng nakayapak at nagawa nyo pa nga to sa ASEAN Games. Kumusta naman yun, coach? Wala naman bang naging problema, lalo na international competition na yung pinag-uusapan natin, Coach Damaso? Actually, ma'am, hindi naman po naging problema yung nakayapak si Christian na tumatakbo kasi sabi pa nga niya ng unang bata, mas komportable siya. Tapos sabi ko nga sa kanya, mas maganda kasi yung time niya doon sa nakayapak siya kaysa sa naka-spike siya. Actually, kinukan naman din namin yan eh. Ginukan namin yan, tinatry namin lahat para sa kanya, sa kanila, sa mga athlete namin dito, sa Lady Sports Academy. Pinapatry namin kung ano talaga yung siyempre kung as a coach, kung saan sila komportable, kung saan sila masiyang at hindi naman pinagbabawal, doon kami magsusupport sa kanila. Ayan, nabanggit mo na nga, Coach, syempre yung ganitong dynamics nga sa team ninyo, hindi naman magsisimula kung wala yung support at approval ng coaches. Para po ba sa inyo personally, Coach Damaso, ano po yung thoughts nyo sa ganitong style, ganitong technique ng pagtakbo? Kasi talagang hindi siya madalas nakikita, hindi siya madalas ginagawa, lalo na sa national competition. Yun na nga, ma'am. Yun na nga yung point namin, ma'am. Actually, yun, itrinatry namin kung saan talaga, sa akin, yung muto ko lang naman dito, huwag natin persayin yung bata na kahit mayroon kasi way yan na pinapasanay natin yung bata na hindi naman siya hiyang, mas hiyang siya sa hindi naka-spike shoes. Mas maganda yung time niya sa hindi naka-spike shoes. Siyempre kaming mga coaches, gusto namin manalo yung bata, gusto namin mabigyan ng yung bata. Mas i-prepare na lang namin, mas ipapatuloy na lang namin yung kung saan siya mas better. Pero hindi naman yung ibig sabihin na ipapasanay niya namin na kasi siyempre sa ngayon katulad ni Krisha is 13 years old pa lang siya. Siyempre sa murang edad niyan sa bata, may mahirap yun na pipersahin natin yung bata na hindi niya gusto yung gusto niya. Yes, tama naman yan, Coach. And syempre, bilang kayo yung nakakatanda, kayo yung nagsusupervise, syempre, support lang din kayo hanggang sa mahanap niya yung tamang way at tamang kung saan siya komportable na paraan, di ba? Kung paano siya tatakbo. Usapang palarong pambansa pa rin tayo, syempre, kasi para po sa mga hindi nakakaalam, Coach, tama ba? Ito yung first time ni Krisha na mag-participate sa palarong pambansa. Opo, first time po ni Krisha. Pero yung totoo po niyan, nung last year, kung hindi lang siya registration, nakapaglaro na sana siya ng elementary. Kaso yun, iiyak na to ng bata kasi gustong maglaro talaga last year pa. Yun, yung last year naman yun, first time niya pumasok talaga sa amin maging athletics. Kasi dito sa academy, yung event naman talaga ni Krisha, hindi naman talaga athletics eh. Yung event talaga ni Krisha, swimming. Tapos, siyempre, yung coach ng swimming dito, ibinigay sa akin kasi parang nakikita niya na hindi siya karapat-dapat sa swimming. Pinag-try siya sa akin. Siyempre ako, as a coach, parang nag-alinglangan muna ako kay Krisha kasi yung nangyari nun, nung pumasok si Krisha sa akin, sobrang liit. Tapos, siyempre, yung katawan niya, ang payat. Pero yung hindi ako nagwan din sa naging judgmental sa kanya din. Sabi ko, titry ko lang yung bata ko ano talaga yung kanya. Siyempre, lahat naman ng coach, puro try lang naman. Kasi kami dito, ma'am, dito sa academy, hindi naman kami dito yung pamba na yung mga bata na may mga record. Dito talaga yung mga bata dito, lahat sila galing sa kuhaan. Galing din sa pinahanap namin yung binibigyan namin ng mga chance na makuhan din sa sports, na malayo din sa mga
bagay-bagay like bisyo. So, pupunta po kami ng mga baryo-baryo dito sa amin po sa Leyte. Pero coach, ano nga ulit po naging problema kung bakit hindi nakasama si Krisha sa palarong pambansa last year? Yung naging problema po dati nung hindi siya nakapagpalarong pambansa po kasi dahil na late registration po siya. Yung PSA pa niya, late registration po. Kaya hindi po siya nakapagpalarong pambansa last year po nung elementary pa siya. Kumbaga prepared na talaga siya, ready na siya to enter the competition. Yun nga lang, hindi siya nakapag-register. Opo. Prepare ka kung tutusin lang po ma'am, last year pa, prepare na po. Prepare na po yung bata. At gustong-gusto na po siya. Tapos nagkakaroon pa yun kasi gustong-gusto niya talagang lumaban nung last year kasi yung papa niya, kasi yung buhay po nila nito ay puro nag-iisdaan lang po yung papa niya. Nagkasakit pa yun, na-admit sa hospital. Talagang gustong-gusto niya kasi narinig niya may incentive yung magnanalo, magkakapera yung mananalo. Yung predict niya kasi yung gusto niya itulong yung alam niya kasi, malakas ang loob niya eh. Doon ako bumilib sa kanya, ang lakas ng loob niya, ang lakas ng mindset niya, ang ganda ng talaga kasi yung gusto niya talaga, yung mapapanalo niya, ibibigay niya sa papa niya, ibibigay para ibili ng gamot. Napakabuting bata pala nito ni Krisha, mabuting anak. At syempre, maswerte rin si Krisha dahil kayo, coach, nagtiwala talaga kayo sa kanya. Ngayon, speaking of preparation, pwede niyo po ba kaming dalhin mula dun sa preparation niya dito sa palarong pambansa hanggang dun sa competition proper? Ikwento niyo naman po sa amin kung paano kayo naghanda, kung ano yung mga ritual na ginawa niyo before the competition. Actually, magpapalarong pambansa na po, nasakto lang po na pumunta po kami ng Vietnam. Naglaro po si Krisha doon. Sa awa ng Diyos, naka top 4, top 5 siya sa dalawang event niya. Sa akin, at iyak pa nga siya doon kasi ikwento ko lang po mama, dahil iyak pa nga si Krisha doon sa Vietnam kasi hindi siya, first time daw siya, hindi makapag-medal, hindi wala siyang madadala na medal sa pag-uwi niya. So sabi ko, hindi yun lang na maging magmalomoral ka kasi una bata ka pa sa lahat ng nagkalaro mo doon, lahat doon ikaw 12 years old ka pa lang. Doon na kasi siya nag-13 ma'am, doon na siya nabutan ng birthday niya, ng 13 years old siya. 12 years old pa lang siya, kalaro niya mga 18, 17, 15, siya yung pinakabata doon ma'am eh. Kung baga, elementary ka pa lang, yung mga kalaro mo, high school na. Okay lang yan. Kung baga, pinalakas ko na lang yung mindset niya na mas mapan ka pa kasi mga ate mo, nagkalaro mo, nakasabayan mo na. Tapos, hindi yung pinakamaganda doon, hindi ko yung pinakahuli doon. Lumabang ka talaga. Kinabahan yung mga kalaro mo doon. Mas kinongrats pa nga siya. May lumapit sa amin ng mga taga-ibang bansa na bumilib sa kanya dahil nakayapak na nga, lumabang pa, maliit siya pa yung pinakamaliit, siya pa yung pinakabata. Tapos, nag-prepare po kami doon, nung nakatapos na po yung laro niya doon sa Vietnam, hindi kami po huminto, tuloy-tuloy po yung training namin. Actually, dalawa ito sila, si Mariel nakayapak din. Yung nag-bronze medal po sa Vietnam, yung ate niya, at yun din ang pinaka-idolo din niya kasi ngayon, kalaro niya. At nag-prepare po kami doon, tuloy-tuloy yung training namin. Pag-uwi namin ng Manila, pagbalik namin, tuloy pa rin before kami umuwi dito sa Leyte. Tuloy-tuloy yung training namin. Tapos pagdating namin dito sa Leyte, nandito yung ibang bata namin. Yun, tuloy-tuloy pa rin yung training. Umaraw, umulan. Tuloy yung training. Tapos nagka-struggle pa kami dito kasi nabutan yung pesta kasi dito kasi ginaganap sa amin yung pintados, yung kasadyaan. Na-struggle kami kasi kung sa iba lang hindi na talaga makakapag-training. Ginawa na lang namin ng paraan na kami ng mga coaches. Ginawa namin ng paraan na makapag-ensayo, tuloy-tuloy pa rin, hindi kami huminto talaga ma'am na naghanda talaga kami, pinag-prepare talaga namin yung kan. Sabi ko lang naman sa bata kung ano man makukuha mong medalya, ever ano man, hindi man natin makuha yung tuloy mo lang.
sigurado ako may laban yan. Basta tiwala lang sa sarili. Tapos, siyempre, disiplina always. Pero itong bata naman to, sobrang talaga tong disiplinado. Iba naman yung pilik talaga nito. Sana hindi din magbago eh. Bata pa kasi eh. Pinapanalangin namin always sa bata, sa mga bata namin na hindi talaga magbago. Coach, dyan sa mga senior nyo, parang malaking saludo rin talaga sa mga coach na nasa likod ng mga tagumpay ng mga atleta natin. 'Di ba, Coach? Talagang, Yes po. dyan sa sinabi mo, hindi na ako magtataka dun sa binanggit kanina ni Krisha na hindi to para sa akin, meron pa namang next time. Kasi dyan sa pinagdaanan ninyo na nakatuwang ka ni Krisha, talagang parang napakita mo sa kanya na basta may experience, matututo ka, okay lang yan. Basta kung ano yung narating mo ngayon, mahalaga yan na part nung magiging tagumpay mo. Dahil yung sa Vietnam, sobrang laking bagay na nun, Coach. And syempre, malaking bagay ngayon, malaking competition at siguro, iniisip din ng bata, malaking pagkatalo din para sa kanya. Kaya yung mga sinabi niyo, Coach, talagang malaking tulong din talaga na maisip ng bata na hindi malaking bagay na to sa murang edad, kaya okay lang na matalo ngayon dahil siya rin naman yung aani nun sa mga susunod pa niya competition. Yes po, yes po. Totoo po yun, ma'am. Pero Coach, nabanggit mo kanina, idol niya yung ate niya. Ano po ba yun? Kapatid niya talaga yun? Actually, hindi niya naman kapatid po. Ka-teammate lang niya, ate yung kanya kasi nakatanda sa kanya. Si Mariel Condis, si Mariel Condis Malinaw. Yun ang bronze medalist po sa ibang bansa. Yun ang, kung sa akin lang, kung nakasabayan lang yun, baka mag-iba pa yung naging kanya. Kasi pag nandun kasi yung ate niya, iba yung kanya eh. Iba yung mas nagkakahugutan kasi sila eh. Nagkakanan yun, ma'am, kasi yung nagkataon nun, ng laro ng Cebu, nagkasakit talaga yung kanya, yung isa. Pero naglaro pa naman din doon, nakapaan din. Pero hindi na talaga tumapos ng laban. Mga last round, pinahinto ko na lang kasi naawa na ako eh. Hindi ko nga gusto yun maglaro kasi talaga, masakit talaga yung dinadala ng bata. Pero kasi gustong-gusto ng bata lumaban eh. Pinabayaan ko, sabi ko, hanggang sa makaya mo lang, lumabang ka lang. Huwag mong persahin yung katawan mo. Marami pang laro sa susunod. Totoo bata pa naman. kayo. At yun nga, bata pa sila. And Coach, speaking of pinanguhugutan ng lakas ni Krisha, kasi for Krisha, nabanggit mo na inaalay mo tong panalo na to sa iyong pamilya. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano ka naman sinusuportahan ng family mo sa career mo bilang athlete, kahit sa murang edad? Pinagsasabihan lang ako nila, ma'am, na mag-disiplina at manalig lang sa Diyos at huwag magpabaya sa sarili at kung ano yung pinapagawa nila, Coach, susundin para naman to sa akin yung mga pinapagawa nila para mas lumakas pa ako at siyempre malayo din sa pamilya namin dito. Tumatawag lang ako sa pamilya ko at hindi naman ako palagi umuwi sa bahay kasi nag-prepare naman kami, nag-training araw-araw at siyempre, tinatawagan ko na lang sila, mama, tapos pinagsasabihan nila ako, tapos siyempre proud sila mama sa akin, pasalamat sila na nakuha ko yung silver at sabi ni mama, hindi pa naman ito para sa akin, may susunod pa naman, mawi ka lang, mag-training ka lang ng maayos at kung anong pinapagawa nila, Coach, gawin mo at manalig lang sa Diyos. Yun lang. Nakakatuwa na very supportive pala ang mga magulang ni Krisha. Pero nasan ba sila? At gaano ba kalayo yung distance nyo sa pamilya nyo? Kasi po, dito po, academy naman to. Malayo naman kami sa parents namin. Anong kalayo? Anong kalayo? Mga 1 hour? Mga biyahe? Mga 1 hour. Nasa 1 hour din. Siyempre, mahirap naman bumiyahe araw-araw na 1 oras talaga. Pero maganda yan dahil malaki rin ang tiwala ng parents na talagang dyan na nag-stay sa academy sila, Krisha, Coach, no? Opo. Dito po sila nag-stay. Tapos, ginagasusan po sila ni Governor. Pasalamat din kami kay Governor dahil
o hindi kay Governor din, walang Suporta. parang mahirap dito kasi dati ma'am, yung Region 8 naman talaga, eskulilat naman talaga kami, wala kami nakukuha pagdating sa mga palarong pambansa. Pero nung tinayo po ito ni Governor nung 2009, itong Elite Sports Academy, nagkamayroon po gana at nagkamayroon po kuhaan yung mga batang at nagkamayroon chance po na maging atleta po yung bata at mga bata po dito na malayo sa mga bisyo at sa mga walang kwentang bagay. Kasi parang ang mga Pilipino, talagang meron talaga sa atin na nasa dugo na natin yung pagiging atleta, di ba? Kailangan lang tagin natin ng tamang platform, kailangan lang natin ng lugar. Gaya ng academy na yan, nung ipinatayo nga, coach, sabi mo nga, di ba? Nung nag-medal na sa palarong pambansa. Ito, coach, may tanong ako. Di naman sa pressure, pero nabasa ko kasi, and kanina nabanggit din naman ni Krisha na gusto niyang makakuha ng gold in the future. Pwede mo bang kwento sa amin kung paano mo sa tingin mo siyang mas matutulungan pang makuha to? Dahil yung bata parang gustong-gusto niya talagang maka-gold eh. Yun. Gagawin po namin yung lahat ng namin makakaya sa nalalaman namin na training at ano pa yung mga nakuha ko pa na idea para sa kanya, nakikita na ano pa yung dadagdag para sa kanya, gagawin namin doon. At sabi pa nga ng bata, gusto niya mag-goal. Siyempre, kami as a coach naman, kami yung nag-handle eh. Siyempre, gustong-gusto namin yun. Kumbaga, kung tutusin, kumbaga sa bata, gustong-gusto niya, kami mas gustong-gusto namin dahil para makita din namin at maging kaidolo-idolo din sila ng ibang bata dito sa Elite Sports Academy po. Krisha, curious lang ako, ano bang pangarap mo paglaki? Scientist po. Wow, gusto mo maging scientist? Medyo hindi na natin madalas marinig sa mga bata yung pagiging scientist. Pero bukod dyan sa professional mo na pangarap, bilang atleta naman, ano naman yung gusto mong makuha paglaki mo? Sa paglaki, pangarap ko naman po maka-Olympic kasi yung marami naman po nanonood naman ako ng mga Olympic na mga videos. Tapos pinapanood ko yung idol ko na si Faith Kipyegon kasi siya naman yung middle distance na nag-break ng record. Kaya gusto ko siyang matularan. Kaya kung sa paglaki ko, kung kaya talaga, kakayanin ko para matularan si Faith Kipyegon na makapag-break ng record, gold. Din naman tapos matapos ko yung pag-aaral ko at makapagtrabaho at maiahaw na sa kahirapan ng aking pamilya, matulungan ko sila sa buhay. Coach, naririnig mo ba yun? Gustong maka-Olympics ni Krisha sa murang edad. Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, ma'am, actually, siyempre ako, kung nagiging content ako nagiging emotion, siyempre, sino bang hindi gusto na coach na maging ganun yung ganun yung mindset ng bata, pambihira na lang yun sa panahon ngayon iba yung, lalo na yung technology ngayon, sabi ko nga dito ma'am, share ko lang po ma'am yung, sabi ko nga sa kanila, yung mga bata dito, ang technology ngayon, ang ganda, pero yung iba naman, inaabuso. Yung katulad ni Christian na ganyan, yung mga scientist. Actually, ngayon ko lang ito, first time ko narinig sa kanya na gusto pa lang niya maging scientist. Tapos, pero sa Olympic na gusto talaga niya, matagal na niya pong pangarap kasi ito kasing bata na to, gusto ko nga siyang bilan ng cellphone. Sabi ko nga may pera nga pag nananalo naman ng panran, magbili ka ng cellphone para madaling makontak yung parents mo. Actually, bumili siya ng cellphone, binigay na lang niya sa mama niya. Dahil hindi niya daw gusto mag-cellphone kasi hindi niya gusto ma-distract yung small career niya sa ngayon. Gusto niya maging tuloy-tuloy, hindi niya gusto ma-distract, hindi niya gusto mapareha sa ibang ka-teammate niya na ganito, nag-iiba-iba yung mindset dahil sa gadget, dahil sa cellphone, dahil sa mga ngayon, sa mga social media, di ba? Iba-iba naman kasi ngayon. But ito siya iba kasi talaga tumami. Ako pa ngayon nagpo-post na para makukontak kita, para makukontak ka madali ka makontak ng mga magulang mo, hindi talaga niya gusto talaga.
nakikita talaga natin sobrang buting bata naman ni Krisha. Talagang, at sa murang edad, talagang disiplinado na. Kasi ganyan talaga yung mindset ng mga atleta eh. Disiplina talaga. Opo. Yes, ma'am. At yun, ako naman po nagsasabi sa kanya at na yung dati pa na kung may mga pangarap talaga kayo, manukod kayo sa mga mag-idolo-idolo kayo kasi lahat naman ng mga naging improve na mga atleta, lahat 'yon nangarap lang din. Lahat 'yon naghanga lang din. Siyempre kung hindi mo din kuhanin yung pan mo, puro ka lang hanga, hindi ko kasi gusto yung magiging istorya lang. Kasi sabi ko nga sa kanila, maganda yung kwento na may kwenta kaysa yung may kwento na walang kwenta. Yes. And Coach, isa na ako sa mag-root for Krisha na sana in the future makita ko siya talaga sa Olympics. At naniniwala naman ako dahil base na rin sa kwento mo, talagang yung toughness talaga ni Krisha sa isip niya, sa puso niya, talagang makikita mong panlaban talaga siya para i-representa syempre ang Pilipinas. Coach, ano pa ba yung sa tingin yung dapat nating ma-improve para naman masuportahan pa yung mga atletang gaya ni Krisha? Yung hinihiling ko lang po, instead na sa mga sinusuportahan naman kami dito, pero sana naman sa mga kataas-taasan naman na may mga kuhan na nakikita nila yung mga bata o kahit yung mga ibang bata na may mga potensyal, sana mabigyan naman nila ng importansya ba, mabigyan ng support kasi mas more support, mas nagiging more yung fan ng bata. Yun ang sabi ko din kay Krisha. Krisha, at tuloy-tuloy mo na lang kasi sa susunod na mga panahon, malay mo may mag-sponsor sa'yo. At thank you naman din so, nung nakaraang palaro pambansa na may nag-sponsor sa kanya ng sapatos, kahit mahal, kinuhan talaga si Coach Remolino, yung anak niya, yung mayroong nagpa-sponsor din sa kanila na mabigyan si Krisha. Maraming salamat po. Sana may mga tao pa po na pag-support lalo na sa mga katulad ni Krisha o sa ibang mga bata na may mga potensyal o kahit walang potensyal po, i-guide po natin yung mga bata na maiwas sa mga bagay na hindi dapat nilang pasukin. Coach, itong pagkapanalo ba ni Krisha sa tingin nyo, ano yung impact nito? Considering na, yun nga, unique yung paraan ng pagtakbo niya, ano sa tingin mo yung impact nito sa mga batang atletang gaya niya, pati na rin sa mga nakakita nung mismong performance niya? Malaking impact po ito sa mga batang katulad ni Krisha dahil unang-una, para maisip din nila na katulad ni Krisha na sobrang bata sa murang edad, lumalaban at masarap pala yung ganito, nakakaabot sa mga kuhan, nakikita si Krisha sa iba-ibang television like that na sa murang edad, nakakapanalo na pala, nakakaabot ng palarong pambansa, nakakaabot ng ibang bansa. Malaking impact po sa mga karamihang kabataan na maiisip nila na kung anong nagawa ng isang Krisha na hindi nila dapat na imposible para sa kanila. Yes. Sobrang nararamdaman ko na sobrang proud din talaga si Coach Damaso naman dun sa naging achievement na ni Krisha despite at the very young age talaga na nagawa niya yon. Krisha naman, pwede ka bang mag-iwan ng mensahe para sa mga bata na gaya mo na gustong maging matagumpay na atleta? Mangarap lang at siyempre kung nangarap ka, lagyan mo naman ng action para makuha mo yung goal mo at disiplina lang at panalig lang sa Diyos at sa sarili at kung ano yung pinapagawa nila coach, gawin mo para naman yun sa atin na pinapagawa nila coach para sa magandang patutunguhan. Yan lang po. Grabe. Yung pagsasalita ni Krisha, parang hindi siya bata, parang matanda na siya at parang marami na siyang pinagdaanan, Coach. Oo nga eh. Sobrang mature na niya. Coach, ito na lang,
future plans po for Krisha, baka meron siyang mga tournament na sasalihan. Ano-ano po ba yun? Ngayong taon? Actually, ma'am, sasali sana kami dalawa sana yung competition na dapat namin salihan, pero actually nahiya muna ako ngayon sa management namin humingi dahil sunod-sunod po yung paghingi namin ng kay Krisha. Pero kung may mag-i-sponsor po sa amin, makakahabol pa naman kami ngayong August po. Sana may laro pa po sana, may invitation sa akin sa Bohol at sa Davao. Kaso lang po yun, nahiya po din ako maghingi muna ng budget dahil sabi ko nga kanina, sunod-sunod yung budget at siyempre katatapos pa lang ng palarong pambansa, malaki po yung nagastos sa amin sa team po namin dito sa Leyte Sports Academy. Coach, baka may mensahe na lang din kayo para din sa mga gustong sumuporta sa inyo. Inihiling ko lang po sa gustong mag-support sa amin. Taos puso po namin yung tinatanggap na yung mga support ninyo. Sana wag na lang po kayong magalinglangan o wag na kayong magkuhan yung mga nagbabas na instead na i-hug ko si Krisha kaysa sa bigyan ko siya ng sapatos. Actually, sabi pa nga ng bata kanina, may sapatos naman po kami. Siyempre, ito kahit nasa gobyerno kami, may nagsusupport sa amin, siyempre, hindi lang naman isa yung ginusuportahan. Kung willing po kayo mag-support, handa po, taos puso po namin yung tinatanggap. Maraming salamat po sa inyo, kaya sa inyong lahat po. Yun, maraming salamat po Coach Damaso and syempre kay Krisha. Maraming salamat sa pagbabahagi nyo sa amin ng inyong nakaka-inspire na kwento. Alam kong maraming curious dyan kung ano nga ba yung storya sa likod ng viral pictures ni Krisha. At ngayon nga, nasagot na nila yan dito sa Match Point. Good luck sa future tournaments ninyo at sana talaga soon magkita, kapag nakita ulit tayo, gold naman yung dala ni Krisha dito sa Match Point. Maraming salamat, Coach. Thank you po. You're welcome and maraming salamat po din sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa mga sumubaybay sa atin. Ako po ang inyong host, Millie Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point.